Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. At salamat po sa Panginoon at kayo po ay nakarating ngayon. Amen. Matagal na po namin kayong hinihintay. At yung topic for today ay para sa ating lahat. Yung pong hindi naka-attend noong Monday, napakaganda po ng revival sa ating church. Ito po ay part 2. Amen. Part 2 po ng ating pag-aaralan. And I know that after hearing this message again, God will give us spirit na tayo po'y magpapatuloy. Amen. And mapalad ang mga naghihintay. Amen. Sino po bang naghihintay dito? Yung mga naghihintay na umuwi, naghihintay ng sahod, naghihintay ng mga petition. Ano po, lahat tayo mga magulang kapatid, meron po tayong mga inihintay. Amen. Ilang araw pa lang, maraming sumusubaybay sa loto. No? At inihintay nila na sila'y manalo. Ano po? May nanalo na nga ng almost 300 million. Amen. At marami ang na-depress, marami ang nagpapunsoy pa, marami ang mga gumawa ng mga kapamaraanan dahil hindi sila makahintay sa biyayang binibigyan ng Panginoon. Kaya anong ginagawa ng tao? Desperate people will do desperate things. Tatian ng loto, tatian ng lahat ng mga bagay upang gusto nilang biglang yumaman. At yan po ang problema ng mga tao ngayon, hindi sila makahintay. May I request the congregation to please stand. Tayo po'y tumayo. And let's open our Bible in the book of Isaiah, chapter number 40, verse 31. Ang Bible verse na ito, by the way, ito po ay paborito ni Ate Aida, kasing edad ko. Amen. At ito po ay favorite verse ng ating pong mahal na nanay na si Sister Aida. Amen. Okay, Isaiah chapter number 40, verse number 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Wow. Sino mga nanghihina magsabing praise the Lord? Wow, ang ganda, ano po? Energetic. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailanglang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Kaya nga si Nanay Aida, kahit tumatakbo yan. Kahit hinihingal, hindi niya pinapakita, no? Kaya na talagang breathless na siya. Dahil siya po ay may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsistakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga ihina. Amen. Pakpakan po natin, Panginoon. Let's bow our heads and pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. Jesus, kayo po ang aming dakilang guro, Panginoon, Lord. Hallelujah. We worship you, O God, Lord. We glorify your name, O Lord Jesus. And right now, Father God, Lord, hallelujah, we are really grateful, O Lord. Nararamdaman po namin ang iyong banal na presensya. Kayo po ang nag-iintay, Panginoon, Lord, hallelujah, sa amin, Panginoon, Lord Jesus, upang sambahin ka, Panginoon, Lord, hallelujah. Alam na alam po namin at nararamdaman namin, Lord, na kayo po ay sabik na marinig ang aming mga boses, Panginoon, Lord. Sabik na sabik, Panginoon, naghihintay, Panginoon, Lord, na may taas po namin ang aming mga kamay upang kami, Panginoon, Lord, ay mag-surrender sa inyo, Panginoon, Lord. Inihintay mo ang iyong mga anak na aawit ng mga papuring awit, Panginoon. Naghihintay ka, Panginoon, Lord, na sambitin namin sa aming mga bibig ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, Lord. Naghihintay ka, Panginoon, Lord, na kami magsusumamo, Panginoon, Lord. Naghihintay ka, Panginoon, Lord, na kami himig, Panginoon, Lord, na dadaing, Panginoon, Lord, hallelujah. At alam namin, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah. Ang message na ito, Panginoon, Lord, ipalalakasin mo ang maihinang tuwad. Palalakasin mo, Panginoon, Lord, hallelujah, yung mga anak na narito, na sumusubaybay, Panginoon, Lord, at naghihintay sa iyong dakilang pangako, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, Lord. Banal ka, tapat ka, Panginoon, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, ang iyong banal na presensya, Panginoon, Lord, ang naghahari, Panginoon, Lord, sa aming kalagitnaan. And we do believe, Father God, Lord, you will not allow your sons and daughters, O Lord, of this church, Lord, hallelujah, na lalabas, Panginoon, Lord, na walang pakpak na agila, Panginoon, Lord. You will strengthen us, O God, Lord Jesus.
Palalakasin mo kami, Panginoon Lord God. Mga hopeless situation, Lord, hallelujah. Ipagkakaloob sa amin, Panginoon Lord, ang bagong pag-asa, ang bagong buhay, Panginoon Lord, hallelujah. At bibigyan mo kami, Panginoon Lord, ng kalakasan. Tatakbo man kami, hindi kami mapapagod, Panginoon Lord, hallelujah. Dahil kayo ang aming kalakasan, Panginoon. Dakila ang iyong kabanalan, dakila ang iyong pangalan. Ito pong aming dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo na. Amen. We have, I think, 2 or 3 viewers. Ano po? At salamat po sa asawa ni Brother Brother Jerry. Ano po? At alam ko na ang Panginoon i-bless po kayo. Amen. At bukas po, by the way, kaarawan po ng ating pastor. So kung meron po kayong natitirang load, kahit na 10 pills lang po, huwag nyo naman pong kalimutan ng ating pastor. Amen. Kalimutan nyo na ang inyong mga kasama sa bahay. Huwag lang po yung ating mga pastors. Amen. Praise the Lord. Amen. Sino po ang mahilig ditong maghintay? Can you raise your hands? Amen. Tayo po'y naghintay. Kanina lang bago kayo pumasok, I know na kapag marami kayong kasama sa bahay, may mga naunang naliligo. At mapalad yung naunang nagigising kasi sila yung naunang naliligo. At ikaw ay naghihintay. Lahat ng tao, brothers and sisters, everyday, naghihintay. Kanina, habang hinihintay ninyo si Brother Henry, o si Brother Dennis, si Brother Laverne, naghihintay kayo. Si Brother Jay, naghihintay kayo, di po ba? Malimit ang oras, ang indicator ninyo. Sabi na ba, Brother Henry, sinabi niya 9:30. Sana alam ko lang na malilate siya, di po ba? Ang tao, brothers and sisters, lahat ng oras, lahat ng panahon, tayo po ay naghihintay. Naghihintay ka ng Habibi. Maybe some of us nakaka-relate. Di ba, Sister Glo? Naghihintay tayo ng Prince Charming ng Panginoon na magpo-provide. Amen. Yung iba nagmamadali dahil medyo nawawala na sa kalendaryo. Sila yung mga desperado. Kaya mga desperate people, they will do desperate things at napapahamak. Ang paghihintay, mga magulang at kapatid, ay I think isa po yung blessing. Amen. Ang mahilig maghintay. Ang paghihintay ay needs a lot of patience. Needs a lot of courage, brothers and sisters. Kaya nung Monday, tinakal natin about kay Habakkuk. Habakkuk chapter 2 verse 1, yung binasa po ng aking may bahay kanina. At gumawa ng watchtower si Habakkuk dahil naramdaman niya na hindi po niya nararamdaman ang pagkilos ng ating Diyos sa bayan ng Judah. And then eventually siya po ay dumaing sa ating Panginoon at sabi niya, Lord, pupunta ako sa natayog na moog, at ako'y magtatayo ng watchtower upang sa ganun, Lord, babantayan ko kung ano po ang mensahe na ibibigay mo sa akin. Brothers and sisters, malimit pag minsan, some people, sila po'y nag-a-attend ng mga prayer warrior, at minsan, nawawala yung track nila sa ating Panginoon, in a sense that kapag sila'y nag-pray, they thought na kapag sila po ay nanalangin ngayon, immediately sasagot ang Panginoon. Yes, brothers and sisters, in some occasions, ang Panginoon po ay magbibigay kaagad ng revelation, bibigay po siya kaagad ng answer sa lahat po ng ating mga daing. Pero hindi naman po nangangahulugan, mga magulang at kapatid, na kapag nagtanim ka ngayon ng binhi, immediately after ng prayer warrior, ay ito po ay magbubunga na kaagad. It will take time, brothers and sisters. May mga seasons yan. Amen. Kung alam mo ngayon, bakit ka naka-jacket? Dahil taglamig. Amen. Hindi ka siguro magbaboxer o magti-t-shirt lang ng 11 degrees sa labas at naka-short at hindi mo nararamdaman ang panahon. We have to discern, brothers and sisters, kung ano po ang gustong ibigay na message ng ating Panginoon. It doesn't mean na iniwan ka na ni Lord. Amen. Tandaan mo, yung pong pinag-aralan namin last Monday, ang ways ng Panginoon are not our ways. Ang mga kapamaraanan ng Diyos ay iba sa'yo. Amen. Yung iniisip mo na nakakabuti sa'yo sa harapan ng Panginoon, I'm sad to say, or I'm sorry to say, hindi po yan ang kalooban ni Lord.
Amen. Kung gusto mo mapangasawa, nagwapo, mayaman, ano po, and then ang Panginoon binibigyan kanya ng pangit, maliit, pandak, maitim, ano po, name it. Yung mga ayaw mo. And then eventually, yun ang magiging para sa'yo. And then mas maganda ang buhay na hinaharap mo. Amen. Kaya nga si Andrew E., nabis ko yung kanyang awit. Ano po? Umanap ka ng pangit at ibigin ka tunay. Amen. To be honest, brothers and sisters, ito po ang problema sa tao. Amen. Sa takbo ng buhay ngayon, napakabilis na ng buhay. Ano po, dati-rati kapag magluluto tayo ng pansit, it will take time. Ano po, gugutumin ka. Kaya nga sabi ko no Monday, I will just echo some of the things na kailangan po nating malaman. Amen. Ngayon, meron na tayong mga instant mommy. Amen. Pwede na tayo maghintay ngayon ng microwave. Ano po, habang naliligo ka, after 20 minutes, luto na yung kakainin mo. Amen. Even sa hospital ngayon, you don't need to wait. Ano po, pwede kang tumawag ngayon sa American Mission. Ano po, pero maghihintay ka pa rin. Sorry, ano po. Pero mayroong mga appointment system. Ano po, accurate, 4:30. Ano po, ngayon, sa Batel ko, papasok ka, kuha ka ng number, o kaya, naranasan ko yan noon, nung magbabayad ako ng mga credit cards sa yung mga ka-berks ko noon, during the last day of the month, yung mga nag-aabon ng credit card, naranasan ko po yan. Kaya yung mga kabatsmate ko, nandun na lahat. Ano po? Hindi ko alam na meron palang online banking system ang Citibank. After 2 long years, imagine, 24 months, every day. At least po may mga nakikilala akong kabatsmate doon, may mga utang, ano? Hindi ko alam na meron palang online banking system. Ano po? So hindi ka na kailangan magpila. 1 click away, ikaw po ay nandun na sa kanilang bangko. Amen. Mabilis na. Kaya ang tao ngayon, gusto mabilis. Kaya marami na aksidente. Kahit na red light na, sila po ay matulin pa rin. Ano po? Kaya nga, ito po ang ating pong pagbulay-bulayan, mga magkapatid. Wala pong problema kung kayo ay nagmamadali. Pero you have to discern something, brothers and sisters. Lahat po ng ating mga panalangin, it will take time. I'm telling you right now, God will answer in 3 ways. Yes, no, and wait. Amen. Yun po ang pinakamahirap sa isang Kristiyano eh. Yung naghihintay eh. Di po ba yung naghihintay? Kasi sabi ko nga, kapag naghihintay ka, doon na pumapasok yung anxiety eh. Doon na yung depression eh. Doon na yung lungkot. Doon na dumarating yung doubt. Amen. Nandyan na. Pero hindi mo ba nararamdaman? Ano po, naghihintay ka pa rin. Kaya anong mangyayari? Madidepress ka, magbabago yung isip mo. Ano po, so nagtatrabaho ka, kayod marino, ano po, and then nawawala ka na sa gawain ng Panginoon. Ano po, hindi mo na nararamdaman na nanghihina ka na hindi mo nararamdaman kapag tumatakbo ka, hinihingal ka na, ano po, because you don't want to wait. Ni-bless ka ng Panginoon. Kasi sasabihin mo, kung di naman ako magtatrabaho, hindi ako pagpapalain ng Panginoon. Di po ba? Yan po yung iniisip natin. So anong gagawin natin? Overtime dito, overtime doon, work ka dito, work ka doon, kayod marino ka. At the end of the day, sino ang talo? Kapag nagkasakit ka, lahat ng mga pinuunan mo, mapupunta lang sa ospital. Amen. Sometimes, brothers and sisters, I'm not discouraging you, ano po, na kayo po ay kumita o sometimes we have to discern kung ano po yung message na binibigay ni Lord sa atin. Amen. Tandaan mo, ang Panginoon, binibigyan na tayo ng mga pagpapala day by day. Ayaw ni Lord na nag-worry ka kung anong kakainin mo bukas eh. Ayaw ni Lord na nagiging balisa ka o bilasa, ano po, kung ano yung gagawin mo bukas. Amen. Kaya hindi mo nalalaman, kapag umarap ka na sa salamin, dati isa lang yung wrinkle mo dito. Ano po, and every day kapag lumalapit ka sa salamin, dumarami. Why? Because you are anxious, my friend. Kaya ngayon, brothers and sisters, meron pong good news ang Panginoon para sa ating lahat. I'm not talking about you, brothers and sisters. I'm talking about myself also. Kaya wag kang magdamdam kung ikaw ay nararamdaman mo ang salita ng Panginoon. Yes, truth hurts, but it will set us free. Amen. Ang salita ng Panginoon ay matalas, ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. Ito po ay double-edged sword. Kaya kapag ikaw ay tinamaan, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Do you think kapag kami po ay nangangaral dito, yung pangangaral ay para sa inyo? Ang pangangaral po ay para din sa amin. Because God will give us something ano po, na kailangan po ng ating mga souls. Amen. So ano po ang sinabi sa book of Isaiah chapter number, can we go back, brother?
Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Hindi lang yung paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yes, we are all aware that we are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Excited na po tayo dyan. Amen. Dahil meron na po mga signs. Amen. May mga sintomas na pagdating ng Panginoon. At kung tignan mo ang southern part ng Philippines, after ng earthquake ngayon, binabagyo, binabaha. Come on, brothers and sisters, unusual po na February tag-ulan. Unusual yan. Even dito sa Barin, umiinit na naman, and then lalamig, sa Monday, 11 degrees na naman, we don't know kung ano po ang mangyayari sa bukas. Even ang mga meteorologists, hindi nila ma-explain. Even yung mga earthquake na nangyayari sa atin, ang Pag-asa, hindi nila alam yung mga National Disaster Committee, hindi nila alam kung ilan talagang scale ang lindol. Meron sa Japan, meron pong Richter scale ang Amerika, meron pong Richter scale ang Pilipinas na ewan ko, siguro pag gumanan, tawag nito, approximate, mano, sinisisi pa nilang gobyerno. Amen. We don't really know what will going to happen tomorrow. Amen. Kaya kapag kayo ay naghihintay sa Panginoon, magkakaroon ka ng bagong lakas. Amen. Kaya nga lagi natin sinasabi, if God's will, hindi inshallah. By the way, hindi pangalan ng Panginoon na inshallah, hindi alam pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ay Jesus Christ. Amen. Kaya hinintay natin ang kalooban ng Panginoon. Why? The more na naghihintay ka, Brother Kenneth, magkakaroon tayo ng bagong lakas. Kapag naghihintay ka, na alam mo na ngako ng Panginoon ay hindi po siya sinungaling, tayo po'y magkakaroon ng lakas. Amen. Sila ay pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Amen. Alam niyo po yung mga agila, nakakapag-travel yan in one continent to another. Sila po ay malakas, lalo na pagka sila po ay nasa ipapawid. Amen. Ang agila ay sa lahat ng mga ibon, yan po ay ang pinakamalakas na lumipad. Kaya yung pakpak ng agila, ibibigay ng Panginoon sa iyon. Amen. At hindi lang yan, brothers and sisters, sila'y magsisitakbo, tumatakbo ka, pero hindi ka napapagod sa buhay. Amen. Kaya kapag ka na-depress ka, inaasahan mo, yung overtime mo, ganyan-ganyan, binigay lang ganyan-ganyan, magwawala ka na Di po ba? Kaya brothers and sisters, kapag ka naghihintay ka patiently sa ating Panginoon kung ano ang kalooban niya, hindi ka madidepress. Tatakbo ka sa buhay na ito, brothers and sisters, hindi ka mapapagod. Pag hinihintay mo lagi ang Friday worship service, ang puso mo nandun na, Friday worship, Saturday pa lang, hinihintay mo na yung Friday. God bless you, brother and sister. Dahil mapalad ka, dahil excited ka sa salita ng Panginoon. Yung iba, sorry na lang kapag Friday na naman, routine na naman. Alive. Sweetheart, darating tayo doon, mga 12:30, tapos na yung praise and worship noon. Parang hindi ako in ngayon para, di po ba, may mga ganyang tao. I'm not talking about this church. Amen. But to be honest, brothers and sisters, ito po ang problema na nakikita natin ngayon. We want instant. We want instant. Kapag hindi ka pinagbigyan ng Panginoon, nagtatampo ka na, hindi ka na nag-aaten ng mga gawain. Come on, brothers and sisters. We have to discern kung ano yung panahon na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen. Huwag mong palitan ang climate, brothers and sisters. Kapag taglamig ngayon, taglamig. Kahit anong gawin mo, taglamig. Amen. Huwag ka na maglagay ng 10 heater sa bahay mo dahil kahit anong gawin mo, lalabas ka ng bahay mo, taglamig pa rin. Amen. Yung ways ng Panginoon are not our ways. Amen. Kapag minsan, mas matalino ka pa sa Diyos Pag minsan umingi ka, nagpipray ka, Lord, gusto ko pong ganito, Lord, gusto ko pa. It takes time para answer ng prayer ng Panginoon. Ngayon, gagawa ka ng way. At sasabihin mo, ito yung way ng Panginoon. At kapag nag-fail ka, sino sinisisi mo? Ang Panginoon. Wala namang ginagawa ang Panginoon na ikaw ay masasaktan. Ang sabi sa Jeremiah ng Panginoon, dinisign tayo ng Panginoon to prosper us. Dinisign tayo ng Panginoon to give you grace, to give you mercies, brothers and sisters, na kahit anong gawin mo, ang ways ng Panginoon ay maganda. Amen. Ang ways ng tao ay iba sa ways ng ating Panginoon. Kahit magsilakad ka, hindi po tayo manghihina. Amen. Lahat na nagsasabing mahina sila dito, magsabi, praise the Lord.
Amen. To be honest, nanghihina po tayo minsan. Ano po? Nanghihina tayo. Amen. Huwag po tayo maging hipokrito. Amen. Pag minsan nanghihina tayo in the sense na kailangan natin ng Panginoon. Para tayong mga baterya, ano po, kapag ka nagagamit ang inyong cellphone, brothers and sisters, kailangan natin ma-charge. Amen. Even ang pinakamagaling na telepono na iPhone, ano po, ngayon, dinisign na nila na kasi lahat ng complaints sa buong mundo, mabilis siyang ma-discharge. Ano po, pero ngayon, gumagawa sila ng way, lumabas yung iPhone 4S, ano po, para i-design na kahit 48 hours ka ng katak, sabi nga sa Kapampangan, talk na ng talk, hindi maubos. Ano po, I don't know how reliable it is, but I know, ginagawa nila yung lahat ng paraan. Amen. Why? Kapag tayo nanghihina, gumawa ka ng paraan. Amen. Ang panghihina ng spiritual, hindi mo makikita yan sa bar. Ang panghihina sa spiritual, hindi mo makikita sa supermarket. Ang panghihina sa spiritual, hindi mo makikita sa trabaho, brothers and sisters. You can only find peace. You can only find yung power and strength na bibigyan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen. And I'm really grateful, brothers and sisters, na nandito po kayo. At mamaya, kung yung pakpak ninyo ay pakpak ng itik, o pakpak ng ano tawag doon, yung pinakamaliit, sisiyo, Maya, ano po, mamaya, mga agila na kayo, brothers and sisters, matayong na yung mga lipad natin. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise God! Amen! Kaya learn sa mga mistakes ng ating mga prophets during their time, brothers and sisters. Kaya wag po tayong padalos-dalos sa ating mga decisions sa buhay. It takes a lot of time, brothers and sisters. Hindi po ang mga major decisions sa buhay ninyo, it will not take only in 24 hours. Pag-isipan natin ng mabuti. Amen. Pag-isipan natin ng mabuti. Sabi ko nga, if you have plenty of plans. Ano po, meron kang plan A, B, C, D, and E, hanggang dun ka lang. Pero ang Panginoon na aking pong tinuturo, ang Panginoon na ating sinasamba sa mga oras ito, meron po siyang A to Z na mga plan sa atin. Ano po, hindi po limited ang plan ng Panginoon sa inyo. Amen. Kung mag-decide ka, magpo-for good na ako, wala akong buhay-buhay dito, pag-isipan mong mabuti. Amen. Dahil ang Panginoon po ay nagbibigay siya ng message, brothers and sisters, sa kanya pong mga salita. Amen. At ngayon, alam ko, some of you, brothers and sisters, nakaka-relate. Maybe you are doing something right now. Maybe you have some major decisions in your life. And thank God and praise God at nandito ka para ikaw ay mag-rest for a while, mag-isip-isip, at ang Panginoon ang mag-i-intervene sa lahat po ng mga plano mo sa iyong mga buhay. Amen. Ano po ang sabi sa Psalms chapter 40? Ito po ay binigay ng asawa ni brother, si Sister Fe. Psalms 40 verse 1-2, sabi ko nga kaya kanina, pinos niya to, nandyan po sa sermon niyan, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon. Imagine, hindi ka lang naghihintay, kundi nagtitiis ka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Nakakapagtiis po ba tayo, brothers and sisters? Amen. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Amen. Tandaan mo, brothers and sisters, during the silent moment in your life, kapag umiyak ka, dinig na dinig ni Lord ang inyong paghibig. Amen. Kapag ang tao, sabi ko nga, lagi ko in-example, kapag ang taong nalulunod, brother, kapag ang taong nalulunod, siya po ay malikot. Kapag ang tao na siya po ay nalulunod, siya po ay nagiging nagpapanik, siya po ay makilos, siya po ay nagkakaroon ng mga kilos na talaga po, di pa po, sino bang nalunod na dito? Para makarelate ako. Brother Ricky, nalunod ka na? Praise God, sabat siya. Di ba? Mahirap ang malunod. Kapag ito po ay umapalag, kahit sino pinakamagaling na lifesaver, during that time, hindi ka masisave. Amen. Kaya kapag binigay mo na yung buhay mo, kapag nalunod ka, doon ka nila may lalagay sa side ng pool or sa side ng dagat o sa side ng batya. Amen. Kaya kapag mahina ka na, doon malakas si Lord. You know why? Kasi kapag malakas ka, hindi mo naman tatawagan si Lord Kapag kaya mo, hindi mo tatawagan si Lord Kapag mayabang ka na, hindi ka naman uupo ngayon sa kinaupunan mo The reason why you are here, because we are helpless. Helpless. Talaga yung mga teacher natin, Kapampangan, Brother Marvin,
para magising lang kayo. Kasi ang tao na hindi niya kailangan ng Diyos, hindi ka naman upo na makinig. Do you believe that? Amen. Kaya nga sabi sa Psalms, ang sabi po ni Haring David, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon. Nagtitiis po ba tayo? We need to have patience at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Tingnan natin, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon. Nasa balon ka ba ng problema, brother? Nasa balon ka ba ng problema sa pinansyal, sa sakit, karamdaman? Nandun ka ba sa pinakakilakilabot na balon ng buhay mo? Mula sa balaong malagkit at itinugtong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay nag-iintay sa Panginoon, patiently nandun ka, Lord, kung anong kalooban mo, Panginoon, Lord, let your will be done. May utang ka, huwag ka nang uutang para bayaran mo yung utang mo. Parang double dead ang sabi sa baboy. Let's patiently, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagtiis. Amen. At gagawa, kikilos ang Panginoon. Maniwala kayo sa hindi. Naranasan ng mga apostles and brothers and sisters, wala silang pambayad ng buwis. Saan sila kukuha? Ang sabi ng Panginoon, ba't kayo nagpapanik? Bakit, Lord? Wala tayong trabaho, Lord. Nami-ministry tayo, Lord. Aalis na ako dito. Sandali, ba't kayo nawawala? Kasama niyo ako Saan tayo kukuha, Lord? Hali kayo. Pumunta sila sa isang ilog. Yung isda, lumabas, nagbigay ng coin. Imagine, isda, papadala ng Panginoon. Brother Chris, malayo tayo sa dagat. Huwag kayong pupunta sa dagat mamaya. But if you have faith, why not? If you have faith, why not? Sa lahat ng mga problema, may mga solusyon. At ang solusyon, ang Panginoon ang magbibigay ng wisdom. I don't know how, I don't know when, I don't know how, brothers and sisters, but God will provide something for you. Huwag mo nang isipin kung paano ibigay mo. Sabi ko nga, nung Friday, nung Monday, kapag you kneel down your knees sa ating Panginoon, at binigay mo sa Kanya ang problema mo. Kapag tumayo ka, Sister Glo, huwag mo nang bubuhatin yung problema mo. Kapag lumabas ka, na dinala mo yung problema, pag lumabas ka, iwanan mo na yung problema mo dito. Ayaw mo na si Barak ang maglinis. Ang problema, nag-kneel down ka na nga, nag-pray ka, ibinigay mo na, sinurrender mo na kay Lord. Pagkatapos ng prayer warrior, kinukuha mo na. At binibitbit mo pa yung prayer warrior, prayer na mention kay brother, kay sister. Pagbaba mo dyan, di na ako a-attend. Bigat. Kaya nung Monday, ang saya Di mo ba na-renew yung strength natin? Kaya yung mga problema, nung dumating ako kanina, wala na. At ganyan po kumikita si Lord. Kapag binigay mo na kayo sa Lord, sinurrender mo na. Tapos kinuha mo, that means you are in doubt. That means sayang yung pag-attend mo ng prayer warrior. Bakit? Dinala, binitbit mo na nga, dinala mo na dito, tapos pag uwi mo, bibitbitin mo na naman. You have to have faith, brothers and sisters. Yung faith, ang sabi ng Panginoon, you just need yung seed ng mustard seed. Ano mo yung mustasa? Yun lang kailangan mong faith. And God will do the rest. Yun ang Diyos na sinasamba natin, brothers and sisters. How many sermons, how many messages na naramdaman nyo na o napakinggan nyo na sa pulpitong ito? And yet, ganun pa rin po yung pananaw natin sa ating Diyos. Come on. Sayang yung Friday worship kung routine lang ang ginagawa natin dito. Kung routine lang na nag-a-attend ka, paglabas mo, ganyan na naman. Same nga ni Mami Paida. Kaya pagdating mo dito, sabi mo na, Lord, let your will be done. Lord, huwag niyo po ngayon, nalalabas ako, Lord, na walang kasagutan sa akin pong mga daing sa inyo. Lord, I waited
For some time na may pagtitiis, Panginoon Lord. Nasa balon ako nakakilakilabot, Lord. Nasa balon ako ng problema. Ang asawa ko nangangaliwa. Ang mga anak ko nasa droga. Wala kaming pambayad sa matrikula ng mga anak ko. Lahat problema, Lord. Yun ba yung kakilakilabot na balon mo, brothers and sisters? Ang problema nga, binigay mo na kay Lord, kinukuha mo ulit. Hindi tayo nag-grow eh. Once binigay mo na kay Lord, so be it. So be it. Ano pang sabi? Next slide. In Psalms 37 verse 7 to 9. Ikaw na pagod. Pagod ka na sa buhay, brothers and sisters. I know, pagod ka na. Sino bang hindi napapagod? Pagod na tayo, di po ba? Ano, sabi po ni David, ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Magpahinga ka sa Panginoon. At maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Woo! Hindi niyo ba napapansin yung mga words na ginagamit ni Haring David? Maghintay ka na may pagtitiis. Hindi lang pagtitiis. Hindi lang paghihintay, by the way. May pagtitiis. May pagtitiis. It will take time. But I'm giving assurance, kapag binigay ng Panginoon yan, mamamangha ka. Mamamangha ka. Don't give up, brother. Kung in-start mo na, magkaroon ka ng watchtower like what we had last Monday. Kung may watchtower ka na sa buhay mo, binigay mo na kay Lord, pumunta ka na sa matayog na muog, at doon mo babantayan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Don't give up. You give everything to Him, and expect something in return that God will bless you, and God will really give you a lot of things. Ano po? Yung mga hindi mo in-expect, yan po in-expect ng Panginoon sa iyo. Amen. And that's God. Doon po nag-work ang Panginoon. Hindi yung ways mo, hindi yung ways niya, hindi yung ways ng kapitbahay mo, kundi ang ways ng Diyos. Amen. At ano po sinabi? Magdintay ka, may pagtitiis, huwag kang mabalisa. Nang dahil sa Kanya, guminhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na papangyari ng mga masamang kata. Maglikat ka ng pagkagalit at bayahan mo ang puot, huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. What David means. Pag minsan, kaya nga, sabi kanina, if you are desperate enough, pag minsan gumagawa ka ng mga desperate moves eh. Kaya nga may mga ini-interview eh. Before na may nanalo ng loto, hindi po namin sinusabay, hindi po kami tumataya ng loto, but sinusubaybayan namin ang mind ng tao, yung flow ng kaisipan ng tao. Ang sabi po ni Manong Winnie ba yun? O Winnie. Sabi niya, pag nanalo ka, ano gawin mo? Ay, bibigay ko po sa charity. Magpapatay ako ng bahay, ang daming mga ang daming mga plano, maraming mga nasa isip na. Ha? Ganyan ang tao, di po ba? Kapag wala ka ng hope, loto na lang. Ang ino-hope mo, that's bad. Hindi hawak ng loto ang buhay natin. Magbasa kayo, lahat ng mga mga nanalo ng mga loto, naging disaster ang buhay nila. Because love of money is the root of all evil, by the way. The love of money. Akala nila 300 million pesos, mag-i-enjoy ka for the rest of your life. No. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang. The source of life is still Jesus Christ. Kausapin yung pinamayaman sa mundo, may pagkukulang pa rin sa puso nila. At si Jesus Christ lang po ang kasagutan. Kaya huwag kang mabalisa, ang sabi niya. Kasi kapag nababalisa ka, gagawa ka ng mga desperate moves eh. May mga nagnanakaw para biglang yaman. May mga gumagawa ng mga prostitution. They thought that in this way sila po ay yayaman. And after few years, magkakaroon ka ng HIV, magkakaroon ka ng sakit at karamdaman, and you are blaming God for it. Come on. Ikaw na ang gumagawa ng ways mo, hindi ang Panginoon. Kasi hindi ka makapag-intay sa Kanyang kapamaraanan eh. Di po ba? Kaya nga nasasaktan tayo because we are doing some things na hindi naman kalooban ni Lord. Anong problema? Kasi hindi tayo makapag-intay. Kapag hindi ka nakapag-intay, wala kang pakpak ng agila. Kapag hindi ka nakapag-intay, mapapagod ka sa iyong pagtakbo. Pero kapag naghihintay ka, malawak ang kapamaraanan ni Lord.
malawak ang kapamaraanan ni Lord, brothers and sisters. Next slide, in verse 9. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay maghiwalay, ngunit yung nagsipag-intay sa Panginoon ay magmamana sila ng wow! Buti pa si sister may pag-ibig. Si sister may GSIS, may SSS load. Ako wala. Wag. Sabi mo sa kanya, kahit marami kang pag-ibig, marami kang bahay, may mansyon ako sa langit. Nasaan yung proof? Nandito. Basahin mo. Hindi. Basahin mo. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga treasures mo, bigay mo sa langit. Kasi pansamantala lang tayo dito, mga magulat kapatid. Transient lang tayo dito. Hindi natin alam, baka mamaya, bukas may mawawala sa atin. Kahapon may pasyente kami, 500 kalifa. Malakas. Tinransfer lang siya sa Ward 22, yung sa officers club, namatay. Now, yung malaking question, why? 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 That's life. That's life. Last week, lahat ng mga tao niya, namatay si Whitney. Nung boy si Whitney, hindi niya akong pinapansin. Huwag kayong mag-aalala, may Whitney Tyson naman tayo sa Pilipinas. Mas maganda pa. Kapapangan yun eh. Sa Clark yun, taga Clark. Gusto niyo signature niya. Ano magagawa ng pera? May magagawa bang pera para dugtungan ang buhay ni Iggy? Ni Iggy boy. Makapagan? Arroyo? Sorry. Arroyo? Wala. Wala. Kaya nga tama yung sinabi ni i-quote ko lang po, ito paborito ni Brother Gerald. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. Ang ganda ang sinabi ni King Solomon. Panapanahon lang yan. Weather lang yan, brother. Kaya kapag tag-ulan, huwag mong hingin ng Panginoon na bigyan ka ng sun. Hingin mo sa Panginoon, bigyan ka niya ng payong. Dahil sa oras ng tag-ulan, kailangan mo ng shield. Amen. Kasi pag minsan, ang isip natin, kakaiba sa isip ng Diyos. Lagi ko sinasabi to because sometimes, meron tayong mga major decisions in life. Napapahamak tayo kasi we don't discern yung kalooban ng Panginoon. Bara-bara tayo. There are some signs in your life na hindi lang kayo sensitive. Amen. Kaya ngayon, minabuti ni Lord na nandito kayo. Why? Because you have to stop, look, and listen again. Yan po yung message natin few weeks back. That you have to renew yung po mga commitments natin sa ating Panginoon. Amen. Kung nawawala kayo sa track ng ating Panginoon, this is the time na manumbalik po tayo sa kalooban ng Diyos. Talk to Him, brothers and sisters. He is faithful and just to forgive us. Why not? Ano po? Walang bawas sa paglapit sa ating Diyos. We are all sinners. Lahat tayo po ay nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon. Amen. Kaya tandaan mo, brothers and sisters, kapag ikaw ay naghihintay sa Panginoon, magmamana ka ng lupain. How? Promise ng Panginoon yan. Amen. Lahat po tayo transient lang dito. Wala dito ni isa na hindi mamamatay. After 100 years, kung buhay ka pa, praise God. Pero palagay ko, naka-imlay ka na lang, meron ka ng mga dikot, anong dikot? Damo sa iyong mga
Kinigising ko lang po kayo kasi iba, pasensya na po kayo, nakakanto ako magturo. But I know you learn something from these brothers and sisters. Amen. Amen. Kaya kapag you are waiting for God, magmamana ka ng lupain, and that's a promise of God. Mansion in heaven. Amen. Mansion po yan. You want fruit? Sinabi po ng ating Diyos yan. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang mag-doubt. Kaya huwag mong i-compare yung sarili mo. Bakit siya meron? Bakit ako wala? Ganyan-ganyan. Brothers and sisters, yun po yung way na nadidistract ka because you are comparing yourself to others. Amen. Tandaan mo, ang buhay mo ay iba sa buhay ng katabi mo. Ang plano ng Panginoon ay iba sa plano niya sa inaasahan mo sa katabi mo. Amen. Claim it. Maging victorious ka. Huwag kang mag-doubt sa mga salita ng Panginoon and magtiis ka sa paghihintay sa Panginoon because God will give something for you, brothers and sisters. In Lamentation 3, verse 26, malapit na po tayo matapos, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Amen. And that's how it is, brothers and sisters. Hope and patiently wait for the Lord. Amen. Yung mga major decisions natin, we have to wait for God's plan. Amen. Kasi kapag ikaw ay naghihintay, doon na yung temptation Dalawa lang naman ang pagpipiliin mo. Wait or move on. At ikaw ay mapapahamak. Kahapon, very busy. Sabi ko nga sa asawa ko, from 4 o'clock hanggang 11, non-stop. Nagdalo yung mga pasyente. Lahat nagkakadali. Buti na lang, Lord. Sabi ko nga, buti na lang, binigyan ako ng pasensya ng Panginoon nabiro na nga ako Sandali sabi ko, nag-oopera ako dito. Gusto mo, opera kita, yung pa akong gagamitin ko. Imagine, 6 na operahan ko. In 8 hours. Come on, sabi ko gano'n. Isa lang ako dito. May nakalaban. And then tatawa na lang sila. Praise God. You can wait. Naghintay ka na, hindi maghintay ka na. Mabalad na nga tayo dito sa Bahrain Ang waiting hours, maximum 2 hours. I don't know in Salmania. 2 hours ang waiting time dito. Ang pinaka maximum time. Sa Ireland, yung bayaw ko headache, 6 hours. Binigyan ng Panadol, naghintay ng 6 hours. Nung titignan, do you have headache? Mafi. Ito ka paano to? Wala na akong sakit. 6 hours, nandun ka, naghihintay. Amerika, pumunta ko sa Amerika. Emergency doon, 8 hours, 10 hours. Yung iba, namamatay na. Mapalad na nga tayo dito Sa Pilipinas, medyo mabilis tayo doon kasi yung iba, 50% na may mga sakit, pupunta sa albularyo. Kasi mas mura. Kapag grabe na, doon na sa doktor. Hindi naman, alam ko may mga albularyo. Hindi naman ba ako ganun sa inyo? Totoo lang. Pa may lagnat? Nanay ko nga, dinadala kami kaya pong pasing Bibili kami ng kandila talaga. Tapos ang kandila, tawas. So, ilalagay niya gano'n. Sabi ng lola ko, may 20. Ano pa gusto? Hindi naman 20 to may ano ka, may natamaan. Natamaan. Diba? Sabihin laging yung, bro? Laging sinasabi niya akong pasing may ano ka, may hindi naman hindi ako naniniwala. Pero sometimes, kasi pag pumasok ka sa mga ganyan, mga manggagaway, witchcraft yan Witchcraft yan Amen. So, i-discern po natin, mas punta ka na sa pastor mo, magpipray Amen? O sa mga elders Di ba, Sister Aida? Mas effective. Pero kapag may mga ganyan, brother, mag-isip-isip ka. Amen. Okay lang, pamasayo, pero pag gumagamit ng mga medium, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Amen. Against po yan sa salita ng Panginoon. Ba't tayo napunta dyan, Brother Henry? Mabuti nga na ang tao ay masa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon pag gumaganti, gumagawa, should I say, tahimik lang ang Lord. Tahimik lang. Kaya kapag may kaaway ka, nagpipray ka, Lord, tamasan sila ng kidlat, Lord, sana, ganyan. Wag. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Vengeance is mine. Mas masakit pag pumalo ang Panginoon. Amen. Kaya kapag may mga hatred ka sa katabi mo,
Harapin mo ngayon katabi mo. May hatred ka ba? Kapag may hatred, bless them. Bless them. Kapag inaaway ka, sinasaktan ka nila, sinisiraan ka, bless them. Because hindi naman ikaw magiging kalaban nila eh. Ang Panginoon. Vengeance is mine, saith the Lord. Amen. Actually, nagsistart pa lang po tayo eh. Nakita ko, 1:45 na pala. Amen. Learn from King David. Tignan po natin. Dito po tayo magsisimula. In 2 Samuel chapter 5, verse 22 and 25. Discern po natin ito. Wake up. Listen in the Word of God, brothers and sisters. In the book of 2 Samuel, chapter number 5, verse number 22 and 25 to 25. Si David is a man of God. He's a warrior. Kilalang-kilala ni Sam si David. Anak ko si Samuel, every night, lagi kong nire-remind about kay David nung nilaban niya si Goliath. Si David is the man after God's own heart. Ang maganda kay David, brothers and sisters, kapag may mga plano siya, inaharap niya si Lord at humingi siya ng wisdom. And I think this is the message for all of us right now. Even mga, sabihin natin, mga silly cases or even mga minor things, brothers and sisters, kailangan po natin magpasalamat sa Panginoon. Kailangan natin pong humingi ng wisdom kay Lord. Amen. Mananagumpay si David. Pero nung nagkasala siya, doon nagsimula yung mga sigalot sa kanyang buhay. Pero it's just a new convert, should I say, na naniwala sa ating Diyos. Nanalo siya kay Goliath, namangha ang mga Pilisteo, namangha ang lahat mga tao. He's a warrior, kahit sino. Laksa-laksa ang kanyang napapatay, laksa-laksa ang kanyang napapatumba, brothers and sisters, because God gave him a wonderful gift. Amen. Si Goliath na walang makakatalo sa kanya, pero napatumba niya si Goliath. And that's how David, brothers and sisters, na ginawa ng Panginoon, dinesign ng Panginoon kay David, is a man of courage, is a man of God, is a man na hindi po siya lalaban kung hindi siya maghihingi ng wisdom sa Panginoon. Hindi siya lalaban kung hindi siya naghihintay sa kalooban ni Lord. Let's learn from him. In 2 Samuel, chapter number 5, at nagsiawon pa uli ang mga Pilisteo at nagsikalat sa libis ng Rephaim. So, the Philistine, brothers and sisters, nilulusuban po nila ang mga Israelites during that time. Ngayon, eto po. At nang isang guni ni David sa Panginoon. Kung babasahin mo yung early verses, brothers and sisters, nagwawagi sila, nananalo sila, napapatumban na lahat ng mga kalaban. Pero, nung pong time, nasusugod ulit sila, ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang aahon. Lord, what? Lord, we just won last week. Nanalo kami last month. Mga maliit lang ito, Lord. Hindi kami aahon. See? Eh kung umaon siya, na hindi humingi ng wisdom kay Lord, mapapahamak. Do you get the message? Si David, alam niya na mananalo siya. Pero umingi pa rin siya ng wisdom kay Lord. Lahat naman tayo mananagumpay eh. We are more than conquerors, ang sabi po ng Bible. Higit ka pa sa mananagumpay. Pero, lahat ng mga detalye sa buhay mo, sa mga major decisions mo, or minor decisions man yan, entreat the Lord. Or lapitan mo si Lord, or umingi ka ng wisdom kay Lord. At nang sinanggunin David sa Panginoon, sabi niya, Lord, titirahin ko na ba to? Lord, lulusubin ko na ba to? Yakang-yaka ko itong problema ito, Lord. Hindi. Ang sabi ni Lord, huwag kang aahon. Bakit, Lord? Ililigid ka sa likuran nila at ikaw ay sasagupa sa kanila sa mga puno ng Morales. So, alam mo ang beauty ng lalapit sa Panginoon in time of distress. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung anong gagawin mo At yung wisdom na yun, brothers and sisters, hindi mo yan makikita sa kaibigan mo. Hindi mo makikita yan sa kasama mo sa katrabaho. Makikita mo yan sa kanyang salita. At mararamdaman mo yan sa kanyang iglesia. Kaya mapalad ka ngayon Dahil after hearing this message, meron ng plano ang Panginoon sa mga problema na dinadaanan mo It sounds weird. Pero yun ang ways ng Panginoon. Kung sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang ahon.
Liligid ka sa likuran nila. At ikaw ay sasagupa sa kanila sa mga puno ng Morales. Next slide. At mangyayari. Ito na. At mangyayari. Yun, sigurado eh. Si Lord, kapag sinabi niyang, at mangyayari, pagka iyong narinig ang ugong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng Morales, na ikaw nga ay magmamadali. Ano yun, Lord? Kapag may narinig ka, pag narinig mo yung nagmamars na yung mga anghel ng Diyos, hindi ikaw ay makikipagbatal. Kapag may problema ka, at narinig mo na kumikilos ang aking kapamarahanan, doon ka na magmadali. This battle is not yours. The battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka mo sa problema mo, hindi sa'yo yan. Sa Panginoon yan. Sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang saktan ang hukbo ng mga Pilisteo. At ginagawang gayon ni David, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. At sinaktan niya ang mga Pilisteo mula sa Geba hanggang sa dumating sa Gezer. Kung atat na atat si David, kayang-kaya nila eh. Read the first chapters ng 2 Samuel. They won the victory. Nananalo sila o hindi sila nananalo. But how come? Kahit maliit na battle, humingi sila ng wisdom kay Lord. Humingi ka ba ng wisdom kay Lord? Narinig mo na bang nagmamarcha? Yung iba nakangiti. Nararamdaman nila na nagmamarcha na sa harapan nila ang mga angels ng Panginoon. Hindi na ikaw makikipag-battle. Si Lord ang magsasolve ng problema mo. And sinong willing ngayon na maghintay sa kalooban ng Panginoon? Raise your hands. Walang exempted. You know why? You know why? Kasi ang tingin ni David, kahit anong battle, hindi siya malakas kung wala si Lord. Nandun yung kanyang humility. Nandun yung kanyang pagpapakumbaba. Nandoon yung pagtanggap ng kanyang kahinaan. Nandoon yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Are you willing to wait patiently? Huwag ka ng barabara. Kapag red na yan. Wait for your turn na maging green light. Yung process ng orange sa buhay mo, doon tayo nagre-ready eh. Are we going to move past? Or wait for some time? And that's how God works. We have to wait. We have to wait. Tayo po'y tumayo. Are you blessed, church? May nalaman po ba tayo? Now, kanina umakyat ka, maraming mga bigatin. Maraming mga Philistines sa buhay mo. Can you ask God right now, Lord, am I going to move? Or not? Lord, ito po yung tactics ko. Lord, ito po yung plano ko. Baka sasabihin ni Lord sa'yo, huwag kang ahawin. Huwag. And now, yung wisdom ibibigay ni Lord. Yung paghihintay is just a matter of time. Pero yung damage na mangyayari, yung repercussion na mangyayari sa maling decision, it will take for life. It will take for life. You have major decisions right now, tawag ka kay Lord. Ready to have a listening heart.
Yun ang pinaka-importante, brothers and sisters. Not your might or nor your power, but by the Spirit of God. Kung may mga pagsubok kayo, may mga balon kayo, kakilakilabot na balon sa buhay mo, brothers, dala-dala nyo kanina, bigat na bigat kayo, why don't you give them all to Jesus? Bigay mo, Lord. Sabi mo, Lord, I'm tired. You promised, Lord, cast all your burdens upon me, and I will give you rest. Lord, I need some rest, oh God. Last week, nakita ko si Brother Sherwin. Meron siyang balikbayan box. Pinadala niya. Kasi ayaw niyang mabigatan. I think walang wisdom kung i-retrieve niya ulit yung box at dadalhin niya pa uwi. Eh, binigay na niya sa balikbayan yung ano yan. Kung saan mang siyang agency nagpunta eh. Ganun din ang prayers, brothers and sisters. Ganun din ang pagbigay mo kay Lord. Kung binigay mo na kay Lord, asaan mo yung balikbayan box na problema mo? Lahat ng mga worries, lahat ng mga anxieties, lahat ng mga depression na nakabalot sa box na yan. Kapag yan pinadala mo na, expect mo makakarating yan sa pupuntahan. Pero Panginoon, iba eh. Ipipix niya lahat. Kung ano mga worries meron ka. Lahat ng mga kabigatan, lahat ng mga pagsubok na yan, brothers and sisters, God will do something for you. When? How? God knows. In His time. In His perfect time. Tandaan mo, brother, sister, hindi ko mo nagtanim ka ngayon, bukas aanin ka na. It will take time. It will take time. Ngayon bang season? May season bang ganito? May season bang ganyan? It will take time. But I'm giving you blessed assurance. Kung nagtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga. Hindi ka aanin na santol. Okay, if you have faith in God, give them all to Jesus. Ano mga worries, ano mga pagsubok, ano mga problema, brothers and sisters, name all! Kakilakilabot na balon sa buhay mo, name them all. Ang sabi ng Bible, if you are patiently wait sa ating Panginoon, maraming benefits ang bibigay ng Panginoon sa iyo. Maraming blessings ang bibigyan ni Lord sa iyo. Kapag naghihintay ka sa kalooban ng Panginoon, mamaya lalabas ka. Tignan mo, may pakpak ka ng agila! Woo! Tatakbo ka man, hindi ka mapapagod. Ano man ang gawin mo sa buhay mo, if you are patiently waiting sa kalooban ni Lord, hindi ka talunan. Parang chessboard yan, brothers and sisters. Praise God, sa buhay, walang time clock. It's your turn, it's your turn, it's your turn. No. God will give you time. Huwag ka nang kikilos sa checkboard ng buhay mo. He will do it for you, brothers and sisters. Because He promised, we are more than conquerors in Christ. Mas higit pa tayo sa mananagumpay. If you are willing to give everything to God, just raise your hand. If you are willing to give everything to God, brothers and sisters, all those anxieties, lahat ng mga worries, lahat ng mga pagsubok, lahat, name them all. Right now, give them all to Jesus Christ. Give them all. If you want to kneel down, if you want to shout with a voice of triumph, if you want to cry out loud with a loud voice, it's up to you, brothers and sisters. But I'm telling you right now, kapag binigay mo na kay Lord yan, give them all to Jesus. Huwag mo nang dalhin palabas. Huwag mo nang dalhin pababa. Kundi claim it, and faith ang kailangan. I know, brothers and sisters, God will do something for you today. Amen. Hindi po sinungaling yung Diyos na ating sinasamba. Hindi sinungaling si Lord Jesus Christ. Kapag sinabi niya, it will happen. It will happen. It will happen. Amen. I don't know when, I don't know how, I don't know why, but God will give you wisdom right now. Talk to Him right now. Talk to Him right now with a loud voice right now, brothers and sisters. Hallelujah! Talk to Him right now. Hallelujah! Sabi mo, Lord, am I going
ng pagsubok, Lord. And God will give you wisdom. Hallelujah, Lord. Surrender everything, Lord Jesus. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Kapag sinabi mo, Paul, huwag ka na magtitira. Give them all. Hallelujah. I surrender. Give them all. Huwag ka na magtitira, brother. I surrender. Walang limit. Walang limit na pinagkakas. Bigat ang problema mo. Oh, to Jesus. My blessed Savior, I surrender. Hallelujah. Let's sing this song once again. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence stay with me. Let's surrender everything to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed, I surrender all. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. We glorify Your name, O God, Lord God, Jesus. Lord, hallelujah. Waiting, O Lord. The hardest thing to do in life, Lord, is to wait, Lord. But Lord Jesus, nalaman po namin ngayon, O God, Lord, the benefit, O Lord, hallelujah. Those people na nag-wait, Panginoon, Lord, sa iyong kalooban, Lord, that You will going to prosper them, O God, Lord Jesus. That You will going to give them, Lord, ng mga pakpak ng agila, O Lord Jesus. That You will strengthen them, O Lord Jesus, hallelujah. Na mapalan, Panginoon, Lord, ang naghihintay sa iyong kalooban, O God, Lord Jesus. Lord God, Lord, nawa maging sensitive po kami sa aming mga buhay. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng wisdom na gaya ni Haring David, Panginoon, Lord, na even small things, O Lord, hallelujah, Lord, tinatanggap po namin, Lord, na kami, Panginoon, Lord, ay mga mahina, Panginoon, Lord, hallelujah. Tinatanggap po namin, Panginoon, Lord, hallelujah, na wala po kami magagawa, Panginoon, Lord, kung wala po kayo sa aming mga buhay, Lord Jesus. Kaya right now, Lord, lahat po ng inyong mga anak na narito, Lord, they surrender everything to You, Lord. Ano man mga pabigat, ano man po mga problema, ano man mga ministeryo sa kanilang mga buhay, Lord Jesus, this is the right time for them, O Lord, hallelujah. Nakakausapin ka, Lord, and give them Your divine revelation, O Lord. Give them, Lord, Your wisdom and knowledge, O Lord Jesus, upang kami po ay mananagumpay sa lahat po ng aming mga plano sa aming mga buhay, Lord. Lord Jesus, You promise us, O Lord, na hindi mo po kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Lord God Jesus. And we claim that promise, O Lord Jesus, that lahat po na naghihintay sa inyo, Panginoon Lord, patiently waiting, O Lord Jesus, hallelujah. You will renew our strength, O God, Lord Jesus. Hindi lang po yan, O Lord, that You will strengthen us, O Lord Jesus, sa aming mga faith, O Lord. Magbibigay ka, Lord, ng mga abundant blessings, O Lord, na hindi po mabibili ng kayamanan sa mundong ito, Panginoon Lord, hallelujah. Learn us, Lord, or give us, Lord, hallelujah, a spirit, O Lord Jesus, na nakakaunawa sa iyong mga kalooban. Give us a spirit, O Lord, and listening heart, O Lord Jesus,
upang sa ganun, Lord, maging sensitive po kami sa lahat po ng aming mga plano sa aming mga buhay, Lord Jesus. We praise you, O Lord, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Yes, Amen. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you all. Thank you, Lord. Kaya yan po ay narinig natin po ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya huwag po natin madaliin ang ating buhay. Ika nga huwag tayo gumamit ng mga kalburo. Amen. Di ba ba? Sabi nga ng mga matatanda, mas masarap daw yung nahinog ka sa puno. Amen. Kaya po, lahat po ng mga nagmamadali sa kanilang buhay, tignan po natin, napapahamak po sila. Hindi po ba? So, pabayaan po natin ang ating Panginoon ang siyang kumilos sa ating buhay. Amen. May galak po ba? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise ang Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya.